So nabanggit ko kanina na magkakaroon ng malawakang people power laban kay dating Pangulong Duterte. Allegedly, sabi ni Joey ng Joie de Vive, babudgetan ni Tambi, si Tambi ang tinutukoy dun or babudgetan yung mga makakaliwang grupo, na karamihan naman dun ay miyembro ng lower house, ng halos 20 million. Makagather lang ng tao. At nabalitaan namin na nagre-recruit na sila ng mga rallyista sa kung saan saang parte ng Maynila. Baka nga may mag-participate pa diyang mga taga-probinsya, taga Laguna, Cavite, Batangas, Bulacan, kung saan sa yung mga neighboring provinces, Cavite, na syempre pera ang usapan Let's face it, kung 500 yan, may kakagat dyan per head. 500 per head, may kakagat dyan. Lalo sa hirap ng buhay ngayon. Katatapos lang din ng bagyo. Ang mahal din ng bilihin. Kapag naging 1,000 pesos pa ang budget niyan, maraming kakagat. Mangupit man at hindi, yung mga grupong 20 na yun na binanggit ni Joey, may magagather at magagather silang tao kung hindi nila kukupitin ang 20 million budget. Baka nga i-extend pa yun Alam nyo naman, galante si Tambi. 40K ang kaya nilang mag-gather na crowd for the budget of 20 million. Kung kukupitin ng mga tusong mga makakaliwa yung pera, makaka-gather pa rin sila ng 20K. Kung kalahati ng budget kukupitin ng mga tusong makakaliwa, makakaipon pa rin sila. Baka nga mamaya imbes 500 ang ibigay sa mga magrarally, gawin nilang 300 pesos Alam niyo naman ang mga likaw ng bituka ng mga yan. Ngayon, kailan nila ibababa ang magagather nilang paid rallyists laban kay Pangulong Duterte? Mga ate at kuya, ngayong Webes na yan. At pagbabalakan po talagang ikulong si dating Pangulong Duterte sa lower house. Lalo, yan ang sinasabi ng ibang mga buhaya doon sa lower house na pag sumagot yan ng pabara-bara, ng pabalang, ng kabalahuraan at nagmura, iko-contempt ka agad. Sinabi na nga ni Pangulong Duterte, pag ako kinulong sa lower house, edi dalawin niyo ako, dalhan niyo ako ng chicken sandwich. So papayag tayo makulong ang dating Pangulo. Alam natin nagpa-power trip ngayon ang mga buhaya. Yung kanila mga pagkamkam ng pera natin, ang gaganda ng mga gamit nila, relos, damit, bag, belts, shoes, artista van. Mukhang ang dami-dami na nilang mga properties. May narinig tayo, may isang kongresista nakabili na ng chopper at jet plane ba yon? Hindi pa natin napag-uusapan yan. Mukhang limpak-limpak na salapi ang nalilikom at nakukupit ng mga kongresista. Pero hindi sila naiimbestigahan. Sino ang magpa-fact check sa fact checker? Sino ang mag-audit sa auditor? Sino ang, 'di ba? Magte-check ng MOOE ng kaban ng sino magte-check ng paggastos nila ng mga kongresista? Sila ang, 'di ba, sila ang nagche-check kung katulad yan, ini-issue nila na si VP Sara nagwaldas ng 125 billion confidential funds. Bakit yung confidential funds nila, yung kanilang traveling expenses, may nag-audit ba? Sino ang mag-check? Sino ang magbubusisi? Wala. Pero ang ibang mga public officials pwedeng busisiin ang kanilang budget, pwedeng himayin, pwedeng scrutinize, pwedeng ikulong, ipakulong, 'di ba? Pag may nakita silang irregularities, pero ang mga kongresista hindi pwedeng i-check kung paano inubos ang kanilang budget. Basta certified ng ubos na, wala tayong magagawa. 'Di ba, liquidation by certification? Pag sinabi na nila, ubos ng budget namin, tapos walang kailangang resibo. Anyway, yung mga abusadong mga kongresista, iimbestigahan si Pangulong Duterte. Bakit niyo pinag-aaksayahan ng panahon? Yung war on drugs na successful at gusto naman ng taong bayan at tapos na. Bakit binabalikan nila ang mga Duterte? Imbes na unahing kalkalin kung ano baga ang nangyari sa flood control projects, ba't binabaha pa, ay 500 billion yon taon-taon. Hindi nila iniimbestigahan kasi masasagasaan sila.
Imbes na mag-aksaya sila ng pera para, 'di ba? Mag-hearing kung paano pauunlarin ang buhay natin. Kung paano tayo makaka-survive sa mga calamities na paparating, kung paano magiging magaan ang ating pamumuhay, gastusin at kung ano pa, 'di ba? Ang ating mga pangangailangang emergency katulad ng hospitalization kung ano man at emergencies ganyan. Ang inuuna ay ang mga Duterte. Gustong-gusto nilang mapilayan. Actually, sabi ni Miss Marlica, gusto nilang patayin ang mga Duterte. Gurgurin. So, eto po, hindi pa nakontento sa Senate ha kasi nga hindi yung resulta na gusto nilang mangyari, hindi nangyari dahil magaling sumagot si dating Pangulong Duterte. Ngayon paghahandaan nila sa Huwebes. Muling inimbitahan ng House of Representatives and Quad Committee, buisit no, ang former President Rodrigo Duterte sa kanilang susunod na hearing na gaganapin ngayong November 7, 2024. Kung dati nagpadala sila ng imbitasyon parang gahol na sa oras, syempre manggagaling pa ng Davao ang dating Pangulo, hindi naka-attend. Kaya nag-invite ngayon, mas maaga nilang in-invite. May oras pa para, 'di ba, para makaluwas ang dating Pangulo, makapag-prepare. Kumbaga binigyan nila ng leeway. Hindi ka naka-attend doon kasi gahol sa oras kasi ang imbitasyon namin parang parang 2 days before eh. So ngayon naglaan sila ng ample time para makapag-ready ang dating Pangulo. Ayan, sa Huwebes, Lunes pa lang ngayon. Makakapag-ready pa. Hindi na pwedeng mag-alibay si dating Pangulong Duterte. Ba't niyo ako ini-invite ka? Gahol na sa oras. Ngayon may oras. Walang choice ang dating Pangulo kundi umatin. Ayan. Iniimbitahan nila. Please be informed that ang liit. Zoom ko nga. That the Joint Committee, Quadcom, apat na committee ito, will hold its 10th public hearing, yada yada, inquiry in aid of legislation, legislation, inquiry in aid of legislation daw. Gagawa daw ng panukalang batas. Anong panukalang batas ang gagawin ninyo para maging successful sa kampanya laban sa droga? Bakit palpak baga ngayon ang nakaupo? Yan. Invites you once again to attend the said inquiry to provide valuable insights. Attached here with is the agenda on the said meeting. Please confirm your attendance to facilitate arrangements. Ang bait-bait pag nangungumbida. Di ba sino ito? Si Barbers. Naku, di ba maka-Duterte ito dati? Ayan na yung mga naka-attach na mga documents sigurong kailangan. Ayan yung flow ng program. Kung ano man yan. Mga boring details. Hihimay ni PRRD yan, syempre, di ba? Honorable Duterte daw talaga. May mga privilege speech. Si Abante. Sino pa yan? Si D. Ito yung flow ng program. So, iimbitahan nila ang dating Pangulo para makagawa sila ng panibagong panukalang batas. Para maging successful na sa giyera kontra droga. Hindi nyo pa nga yata naiimbestigahan yung nahuling bilyon-bilyong shabu dyan sa Alitagdag, Batangas. Ano nang balita doon? Wala na kaming update. Bakit ang iimbestigahan nyo ay ang nakaraan, hindi yung kasalukuyan? Walang napapas lang ngayon. Hindi naman requirement na may mapas lang. Pero syempre kung maghahabulan ang pulis at ang addict, may casualty. Kung walang nangyayaring habulan, kung walang nangyayaring bypass ngayon, di tuloy ang kalakaran ng droga. Ano ngayon ang kampanya kontra droga? Wala tayong nababalitaan, wala ba tayong nabalitaan na nabaril na pulis or nasaksak na pulis or may nakainkwentro ang pulis na addict, naghabulan sila. 'Di ba? Nagkaputukan, nagkasaksakan, nagkatagaan, wala tayong nababalitaan. Kapag ka-adik ang hinahabol, alam natin wala sa tamang pag-iisip. Bakit wala tayong nababalitaan? Ang nababalitaan natin, bilyon-bilyong halaga ng shabu, nasabat, naharang.
'Di ba? Sa Alitagtag, Batangas, ibig sabihin ano ba yung galing ba yun sa ibang bansa ba't nakarating, nakapasok sa Pilipinas? O baka mamaya dito naman na manufacture kaya ganun bulto-bulto ang dami. Bakit may ganyang karaming shabu ngayon sa Pilipinas? Dito ba yan ginagawa? Imported ba yan? O, ba't hindi yan ang imbestigahan? Ang iimbestigahan nyo yung successful na war on drugs dati na gustong-gusto ng mga Pilipino? Ano ang balak ninyo? Anong in aid of legislation? Baka in aid of persecution? Gusto nyo i-persecute ang mga Duterte? Gusto nyo mabura sa Philippine politics? Gusto nyo sindakin? Gusto nyo mga ate at kuya, sa tingin nyo ba ang mga Duterte ay mababahag ang buntot? Dahil nagagamit na ngayon ang iba't ibang ahensya at opisina ng gobyerno, pati ang batas, para sila ay resbakan. Paano na mga Pilipino kung walang mga katulad ng Duterte na para sa tama? Paano na ang Pilipinas kung ang lahat ng mga politiko ay katulad ng mga buwaya ngayong panahon ni Marcos Jr.? Paano na tayong lahat? Paki-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.